Sanag sa Espiritu Santo, among lang ito amahan, nagpasalamat kami kanimo sa kaigayunan ni mong gihatag kanamo karon uban sa paghinaot nga diha sa pagbatbat ug pagtuki sa among pagtuong Katolikanhon, kami magmaligon ug makamaunang mubarog sa among pagtuo nining naghingabin nga mga kalibutan karon. Uban sa paghinaot ay mo Espiritu magdasig kanamo kanunay sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios, uban sa mga pagpamalandong sa among speaker karong gabihuna. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa ngalan sa Mahanong Sanag sa Espiritu Santo. Biin ninyong tanan. Kini atong panatigong karon among pagpaligon sa atong pagtuo diha kang Kristo ang Dios nga nagpakatao. So inauton ta nga kining tanan inyo karon nga mapalandungan ug ang inyong dunggan wala untay laing paminawon. Kung amoy ballpen o papel, mas nindot pod o naay recorder, inyong i-record ang tanan nato karon nga matuki aron kini naamoy balik-balikon sa pagtan-aw. Panahon nga panginahanglan sa pagpalig-on sa atong pagtuo. So di ko magdugay, akong ihatag kaninyo ang atong speaker, ang National Coordinator sa Catholic Faith Defenders National, mao si Brad Alvin Gitamundok. Dagang salamat, Padre. Maayong gabi ka na tong tanan. Pasalamat sa Diyos nga nakaabot ta karon sa tong taklas tong kinabuhi nga nakatapok taw niya sa unang higayon madunggan nato ang baruganan sa simbahang Katoliko nga gikan gyud sa balaang kasulatan. Kay kasagaran gud ang atong madunggan laing mga relihiyon magrally dinhi sa basketball court, no? Siguro niagi na diri mga Iglesia ni Cristo, mga born again, Baptist, o ubang relihiyon. Pero ang sa Katoliko, gulang na lang ta, karon pa agi o gingon ini nga kalihukan. Walang kanunay ulahi kita sa atong bulahaton sa pagtuki sa atong pagtulunan. Pero sige lang, doon ay panultihon nga nagkanayon nga better late than never. Mas maayo, bisan ulahi, basta naagyod kasawa. Doon ay panultihon sa kaanang managkanayon, Saros animarum suprema lex. Buot ka pasabot sa kanakalatin nga statement nga nagkanayon, wala lain taas pa nga katungdanan sa tao o kakuhan o responsibilidad sa tao gawas sa kaluwasan sa iyong kaugalingong kalag. Nagingon si Santo Tomas de Aquino, there is no greater apostolate in the Roman Catholic Church than this and this alone, to teach the truth. Nga walay labaw pang apostolado sud sa simbahang Romano Katoliko kundi mao kini lamang nga unsa ang pagtudlo ug pagtuki sa kamatuoran. Mao na niya kita karon ang Catholic Defenders gi-welcome sa atong talahurong obispo Bishop Persoso Cantillas. Pasalamat niya nga gi-welcome si FD mga Catholic Defenders sa Diocese of Masin mo nangyabot sa mga parokya. Nga last year nag-seminar ang akong makauban si Baltino si Balrici sa CFD Apologetic Seminar dito sa parokya gud no sa atong simbahan sa Triana. Unya karon pod gi-follow-upan taud-taud pod ang atong Catholic Bible Rally. Ako pod ang serve ninyo karon sa atong Bible Rally for the past since Wednesday hantod ko ugma. So kutob lang ko ugma sa adlang Domingo sa gabi dito sa poblasyon. Kung interesado pod mo maminaw dito kay duol ra man San Agustino ug San Bernardo dito sa Triana, so makasunod gyapon mo ugma dito gabi. No, kay hantod pa ko ug gabi kay Lunes mauli na sad ko dito sa Cebu. Ang atong tema karon isgutan may tungod sa simbahang Katoliko ug ang paagi sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios pinaagi sa simbahan nga gitukod. Nasayod ta kung atasan lang nato ang karaang tugon nga ang tao unta na dili unta na kinahanglan og kaluwasan kung wa pa siya makasala. Ang nahitabo dito sa paraiso sa Eden nga ang plano sa Dios kay nagbuhat siya og tao lalaki ug babae sa magising dagway but pasabot nga hingpit ang tao unang iyang binuhat ang lalaki ug babae nga unta ang iyang kabubuton sundon sa tao ano lang tao mahingpit sa kalipay dili makasala ug walay kaluyahon ug gani dili mamatay ug dili masakit. Sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 kantos 27 nagingon ang Dios Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Unya mingon ang subang Dios,
Buhaton nato ang tao sa masatong dagway. Siya may magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Busag gibuhat sa Dios ang tao, lalaki babae sa masing dagway, o gipanalinginan niya sila. Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, ngadtos 28. Sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 17, naghatag ang Dios og balaod sa tao nga gibuhat. Sa unang lalaki o unang babae nga gibuhat kamo si Adan ug si Eva. Nagingon ng Dios, makahimo kamo pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas lamang sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo unsay dawtan. Kay kun mukaon kay kamo niini, mamatay gayud kamo. Genesis Kapitulo 2, versikulo 15, ngadtos 17. Unya ang tao, nga gibuhat sa Dios sa masing dagway, wa makatuman sa mando ug sugo sa Dios. Sa Genesis Kapitulo 3, 1 ngadtos 21, makita nato nga nahagbong ang tao sa pagpakasala. Nawad-an siya si Maya sa Dios. Ngayon pa ni San Pablo Apostol sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, nga ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya ug grasya sa Dios. Romans chapter 3 verse 23. Kay nagpalansis ba sila sa bitin? Genesis Kapitulo 3, milimbong ang bitin sa babae. Ang babae may unang gilimbungan kay huyang gud ang babae. Dingnan sa bitin. Eva, nag-ingon bagod ang Dios nga kumukaon kamo nini nga bunga nga maghatag kini kay balo sa matarog dawtan nga mamatay kamo. Ingon ang babae, oo. Dili kami gani bisan mo tan-aw nagmuhikap na lang ang bunga. Kay sa adlaw nga muhikap kami bukaon, mamatay gid kami. Ingon ang bitin, baka kana mahadlok ang Dios nga kumukaon mo sa bunga nga naghatag sa kahibalo sa maayog dawtan. Mabukaan yung mata o may sama kamo sa Dios nga kamo na ang maghukom. Unsay baayo walang kaninyo, ug unsay dawtan na lang kaninyo, ug may sama gayud kamo sa Dios. Ang babae na lang sisan kanindot sa bunga. O kanindot sa benepisyo nga makakuha nako kung makakaon ako sa bunga. Kay mahimo kog sama gayud sa Dios, o mahimo kog Dios nga ako lang may balo ug maghukom. Unsay maayo ug dawtan para kanako. Ang tao tungod sa garbo kay gusto siya nga dili na siya sultian og suguon sa Dios. Nga gusto ang iyang kabubuton na may matuman, mo nang gigaman sa garbo nga mao kaning garbo nga gikan to sa yawa, gipatakod sa yawa ngadto sa tao pinagi sa babae. Unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 7. Ayaw ka mo pagdali-dali sa mga bagong kabig, kay basin unta sila mahulog sa sala sa yawa, nga maong garbo. 1 Timothy chapter 3, verse 7. Muna ang garbo, mao yung unang sala, pride, the sin of pride. Nga di ta magpaubos, kabubuton sa Diyos, ug magtuman ta sa atong kagaligong gusto. Muna ang garbo. Na di ka magpasakop sa otoridad sa Diyos. Mo lang nagtabok ang Eva. Gusto siya mukaon sa bunga. Kaya nindot ang bunga, tanawon, ug nindot na maangkon niya ang pagkasama sa Diyos na maghukom niya sa sing kagalingon. Unsay may tabos sing kinabuhi. Makapili niya sa matarog dawtan, sumala sa iyong gusto giyang kabubuton. So dili na kabubuton sa Diyos, kung dili kabubuton na sa tao, o gani kabubuton sa yawa. Wa kabalo sa iba nga gilansisan sa sabitin. Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 ngadtos 21. Sa versikulo 15, nagingon ang Dios sa iyong pagtunglo sa tao o sa yawa. Himuon kong magdinumtanay ikaw ang bitin o ang babae. Mahimong kaaway ang tao ang bitin. O mahimong kaaway ang imong kaliwat o ang iyang kaliwat. O dugbukon ang imong ulo o paakon mo sa ang iyang tikod. Genesis chapter 3 verse 15. Mao ni gitawag sa mga teologo o proto-evangelium. Proto pasabot primero una, evangelium pasabot maing balita. Mao kining unang maing balita nga bisan taliwala sa kamatuoran ug sa realidad nga ang tao misupak sa Dios, nakalapas sa sugo sa Dios o misukol gani sa Dios ug mirebelde sa Dios. Pero ang Dios tungod sa iyang dakong gugma, gimahal ang tao nga gusto sa Dios nga luwason ang tao ug tubson gikan sa pagpakasala sa tao. Genesis Kapitulo 3 versikulo 15. Mao nang wala mapakyas ang plano sa Dios. Pag-ingon sa Genesis 1:26-28, magbuhat ako og tao sama sa kong dagway. Nagbuhat sa lalaking babae. Napakyas ang unang lalaking babae nga gibuhat sa Dagseba, ang atong mga unang ginikanan, ang atong katigulangan. Mao nang nakasunod kita sa salang panulundon gikan kanila. Roma Kapitulo 5 versikulo 12. Tungod sa sala, misulod ang kamatayon sa kalibutan. Ug ang tanan tao mamatay, kay tanan man nakasala. Romans chapter 5,
verse 12 to 14. Dinhi sa kalibutan ng sala-sala pagani, ihatag ang balaod, apan sanglit wala may balaod, wala isip-isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang talang tao gigamhan na sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa paglapas sa sugo sa Dios. Og naghulagway sa Adan sa usa ka tawo ang bagong Adan nga umaabot. Roma 5:12 ngadto 15. Ang bagong Adan gisaad Genesis 3:15. Ang imong kaliwat babae magadugmok sa ulo sa yawa sa bitin. Ug ang yawa usab magapahit sa tikod sa kaliwat sa babae. Manang dunay bagong Adan, bugong tawo nga gibuhat sa Dios sa masing dagway, nga mutuman sa sugod sa Dios, mo paubos sa Dios, unya makigbatok sa yawa, sa garbos yawa. Mao na ang bagong Adan si Kristo. Kung basahon nato sa ubos sa Roma 5:12 ngadto 14, apan dili man nagsama silang duha, kay dili sama si sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ng nangamatay tungod sa pagpakasala sa katawo nga si Adan, ang unang Adan labi pang dako ang grasya ug gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tao, pinagi sa katawo nga maabot ang bagong Adan nga mao si Hesukristo. Mao na ang gibuhat sa Dios ka bagong Adan nga hingpit, dili makasala, kanunay magtuman sa kabubuton sa Dios ug magsunod nini, mao si Kristo ang bag-o natong Adan ug amahan sa katanang katawan sa tibuok kalibutan. Genesis kapitulo 3 bersikulo 15, Roma kapitulo 5 bersikulo 12 ngadto 15. Karon doon na sa bagong Eva, kay buhaton nako ang tao sama sa kong dagway. Dili lang lalaki may gibuhat Adan, doon na sa pares nga si Eva babae. Kaya nakasala man si Eva, galing ang kamatuoran, si Eva may una nakasala, gitakdan lang niya o gikahig ang yang bana nga si Adan. Manang naghimo po ng Diyos og bagong Eva. Genesis kapitulo 3, bersikulo 15, kama bersikulo 20. Kaliwat sa babae magadungbok sa ulo sa bitin. Kinsa man ning kaliwat sa babae? Kaliwat ni Eva, babae usab sa kaniya. Bersikulo 20, ginganlan sa lalaking asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ang pagkakaliwat ni Eva kadtong umaabot kay gitagna sa Genesis 3:15 magadugmok sa ulo sa bitin. Dili ang karang Eva nga makasasala nga napahitan na sa sala sa yawa. Ang kitang tao kaliwat ta sa karang Adan nga makasasala o karang Eva nga makasasala, na tao ta pinagi sa pagkigilawas. Kay nadughangan na sa 7 ka sungay 7 ka ulo sa bitin sa dragon sa bugna kung pinadayag kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto 3 ug bugna kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto 5. Ang yawa dunay 7 ka sungay 7 ka ulo, kanang 7 ka sungay sa yawa 7 ka ulo mo nang 7 kadagkong sala, 7 capital sins: sin of pride, sin of envy, sin of greed, sin of gluttony, sin of sloth, sin of lust, sin of error. 7 lang sila kabuok nga mao ni nakadugang sa tao kanang salang panulundon, mao na kun kopis ni tao ang makasalanon nga unod nga tungod kay nadaghangan na sa sungay sa yawa. Kini 7 ka kapital ug dagkong sala, mao kini makapamunga kanato pagbuhat og sala. Kay nakakaon man sila sa bunga nga maghatag sa kahibalo matungod sa dautan. The knowledge of evil comes the 7 capital sins. Mao nang ang tao kita karon sa katong sitwasyon, musugot mo sa dili gikan din sa pagkatao sa tao, makasasala na tangtanan. Salmo 51:5, gipagamko na ako ing salmista David, sa ako gidikanan sa taguangkan sa kong inahan, sa sala og nataw ako nga makasasala. Psalms chapter 51 verse 5. Mo nang digto pa lang galitas tiyan sa tong nanay, kitang tanan gyud gawas si Kristo ug ni Mama Mary, makasasala na kita. Kay kaliwat kita sa Adan ug Eva nga karaan nga makasasala, nagdugangan sa yawa. So we are born with a sinful nature, makasasala na. Kunya ang kamatuoran nga hantod sa tong katapusang taklas tong kinabuhi, we are also still a sinner, makasasala lang gyapon. No? Hantod ta matiguang. Mo nang atong pakigbatok sa sala ug sa kamatayon, bisan buhi ta makigbatok ta sa sala, gusto ta magbuhat og matarong. Tunong kamatuoran nga kaliwat mata sa unang Adan ug Eva nga makasasala, kita sad by nature sa kinaiyahan makasasala gid kita. Mo na ang remedyo sa Ginoo, sister, brother, nga naghimo sa bag-ong lalaki, bagong Adan, naghimo sa bagong Eva, bagong babae nga pare sa lalaki. Kinsa nang bag-ong Adan? Si Kristo. Roma 5:12, 14, 15 akong gibasa ganina. Og unang Korinto 15:45, ang unang Adan gibuhat sa Dios gikan sa yuta. Unya gipuy pansiyag nahimo sa buhing kalag. Apan ang ikaduhang Adan gikan sa langit ug siya maong espiritu naghatag og kinabuhi. 1 Corinthians chapter 15
verse 45. Nya dunay bagong Eva para sa Adan, Genesis 3:15. Kaliwat sa babae, mudugmok sa ulo sa bitin. Kama, versikulo 20, Genesis 3:20. Pagkatawag mo siyang inahan sa tanang binuhat. Kining Eva, ang katumanan ini, wailain, ang inahan ni Jesus ang bagong Adan, si Santa Maria. O gitagna dili sa kasulatan, ang kinaiya sa maong bag-o na tong inahan, dili na sa Eva nga makasasala, kundili gitagna na dinhi unsang kinaiya sa maong babae. Isayas kapitulo 7 bersikulo 14 nagingon ang manalag na Isayas, busang Ginoong Dios magsulti gayud ug mohatag kaninyong timaan kinigikan sa Dios. Ngaon sa maning timalana og kini mao usa ka batan-ong dalaga o ulay, manamkon ug manak usa ka lalaki ug nganlan niya sa Emmanuel. Mao lang ang bag-ong Eva, ulay, wala sa matapti sa salang panulundon, wala siya kaulag, wala siya garbo. Di sama ni Eva nga kaniadto, mo nang nataptan siya sa pituka, sala sa yawa, 7 capital sins mo nang kitang tanan nga tao na sa kaulag ug pakighilawas. Kining bayhana mo pakatao sa bagong Adan, Emmanuel, timaan sa Dios, berhen, way makighilawas kaniya, pero manganak siya og Dios uban kanato ko Emmanuel. Isaiah 7:14. Katumanan na sa karang tugon sa tagna ni manalag na Isaias kung gibasa karon Mateo 1:21 ngadto 23. Waylain mao kana si Jesus. Atong basahon dinhi sa bagong tugon sumala na Ebanghelista San Mateo. Nagkanayon diri. Manganak sa lalaki ug ganlan sa Jesus. Kay luwason niya ang katawan sila mga sala. O kining tanan ay tabo aron matuman ang gingon sa Ginoo pinagi sa propeta ni manalag na Isaias. Kinutlo Isaiah 7:14. Ang usa ka babaeng ulay magmabnos ug manak og lalaki ug nganlan sa Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ani uban kanato. San Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto 23. Kini si Maria ang atong inahan nga gihatag sa Dios nga bagong Eva, iyang gibuhat aron kita maliwat sa bagong Adan ug bagong Eva. Akong gibasa Isaiah 7:14, dinhi usab sa Jeremias 31:22, na bisan ang kalibutan nahagsa na sa sala kitang tanan kaliwat na sa karang Adan ug karang Eva, pero dining kalibutan nga gitunglo sa Dios ug naduhig na sa sala giharian sa yawa, maghimo gyapon ang Ginoo bag-o nga binuhat, bagong lalaki o bagong babae. Jeremias kapitulo 31 bersikulo 22. Magsige na ba lamang kamog duha-duha o katawhan ko nga walay pagtuo? Ako ang inyong Ginoong Dios, magbuhat og usa ka bag-ong butang, bag-og lahi sa nauna. Ingon ka lahi sa usa ka babae nga nanalipod sa usa ka lalaki. Behold, I will make a new creation on this earth. Kini nga kalibutan binuhat nila sa Dios, kabuhatan na. Gitunglo, nahagsa sa sala. Pero ang Dios bisan ning kalibutan nga sala kini, puno sa sala, magbuhat sa bagong butang, usa nang bag-o, bagong babae, bagong lalaki, bagong Adan, bagong Eva, sumala sa dagway nga magsunod sa kabubuton, pagtuman sa kabubuton sa Dios. Genesis 1:26-27 o Jeremias 31:22. Daniel 4:35, ang pagbulutan sa Dios way tao nga makasupa. Pag-ingon sa Dios, matuman ang akong kagustuhan nga maghimo kog hingpit ka tao, lalaki babae. Bisan pag nakasala si Adag si Eva, ang yawa wala mo daog. Bisan ang tao nga mirebilde sa Dios, matuman gyapon ang kabubuton sa Dios. Kay God is omnipotent and almighty and all-powerful that nobody, no creature here on earth, angel or man, can thwart the plan of God. Kung ang Ginoo magbuot kitang tanan, dili kita makasukol sa Dios kung buot naon tungod kay gamhanan o labing gamhanan ng Dios. Daniel 4:35. Muna nagpadayon ang kaluwasan sa Dios ug ang Eden, wala gid mabuntog ang Dios sa Eden, sa yawa. Kay yawa magrebilde, gusto niya lumpagon ang gingalan sa Dios, gusto niya lumpagon ang paraiso sa Dios, gusto niya ilugon ang gahom sa Dios sa langit. Pero dito sa langit, naggubat ang yawa ug ang mga anghel. Ug unsa may sanputanan sa gibuhat kapag rebelde sa yawa, midaog bang yawa? Mo lang kung makag-abin ta sa yawa sa mga buhat ni dautan, puro kapakyasan ang atong mahiguman ng kalibutan na ug wa gyud kadaugan. Sa Bugna kapitulo 12 bersikulo 9, gingon diri, unya may gubat dito sa langit. Si Miguel at anghel ug kauban ng mga anghel nagigsangka sa dragon ug sa mga anghel nini. Apan nabuntog ang dragon, ang yawa, ug ang mga anghel nini. Ug ipanghingin lang sila gikan sa langit. Ug gitambog ang dakong dragon, ang karang bitin nga ginganlag yawa o Satanas, nga mo'y naglimbong sa kalibutan. Ug gitambog sa ubas para mga anghel niya ngadto sa yuta. Gipadayag kun Bugna kapitulo 12 bersikulo 7 ngadto 9. Mo lang Satanas galibod-libod long diri sa kalibutan,
para manabla siya kay pildi magit sa Diyos sa langit, nahinginlan man siya, kitang mga binuhat sa Diyos sa mga tao, gibuhat siyang dagway, gusto tintalon sa yawa, sama sa gibuhat sa una natong ginikanan, ka nga dagweva, kaya kita malaglag, aron kita makasala, aron kita mamatay, o matambog ngadto sila ng wakalayo, din giandam kini sa Diyos nga silod, na way katapusan alang sa yawa o sa mga anghel. San Mateo Kapitulo 25, versikulo 31 ngadto 46. Karon ang Ginoo nagbahimog bagong Adan ug Eva. Henesis 1:26-27, Henesis 3:15 kama 20, Jeremias 31:22, Isaiah 7:14. Ug mao kini si Kristo ug si Santa Maria. Roma 5:12 ngadto 15, unang Korinto 15:45. Unya asa man ibutang ang bagong Adan ug Eva, kay ang karaang Adan ug Eva dinhi kalibutan na nakaliwat na ta. Motong sa ang bagong Adan, pasakaon si Kristo man sa pagkabanaw adto sa langit, kay langit mo lang paraiso. Walang paraiso dito sa Jerusalem, walang paraiso dito sa Babylonia, sa Iraq, dabi na nga wala diri sa Pilipinas. Sila yutang saad kuno dito sa Dinagat Island of Surigao, ingon sa mga PBMA, dili oy, wala na diri ang paraiso, wala sa Mount Tamayang Davao, nagi hari-harian ni Kibuloy. Na siya kuno si Kristo diri sa Davao, Kristo sa Pilipinas. Wala lang paraiso nining kalibutan na kay gisakgaw na sa Dios kadto sa langit. Kay paraiso di na nga tao mo puyo, kay paraiso alang lang sa hingpit nga mga tao dili sa mga makasasala. Manang paraiso gitawan sa Dios sa bagong Adan nga si Kristo ug bagong babae nga si Eva, si Santa Maria, aron adto ta didto mahimong liwat ni Kristo ni Mama Mary sa langit. 2 Korinto Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto 3. Ingon sa Pablo Apostol, busa wala ko makuha sa pagpangandak o mangandak ako. Ug isgutan ko may tungod sa mga pananawon ug sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. Kay malaylon ako nga sa Kristohanon, nga 14 na katuig na karon, gibayaw ngadto sa katulong langit. Sublion ko na saydo ko kining tawhana, gibayaw ngadto sa paraiso. Ug dili matukig, masay kung lawas bagayod ang gibayaw dito, ug dito na dungog niyang mga butang nga dili mahubit ug matukib sa pulong, ug di malitok sa tawhanong mga ngabil. 2 Korinto Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto 4. Manang paraiso, sister, wala na diri. Kanadto na diri. Nakasala man tao, gihingin lang ang tao. Nagdala sa Dios ang paraiso dito sa langit. Kay mga hingpit lang makapuyo sa langit, sa paraiso sa Dios. Mao lang kato si Demas, katong gilansan sa krus Kristo sa Lucas 23, 39 hangtod 43. Mingon si Demas katong makasasala, tulisan og kawatan, nga hapit na siya mamatay, nagpinal na siya, mingon siya, Ginoo, hinumdume ako kung maghari ka na sa mong gingharian. Ang sang gingharian na, yung si Kristo, kay nito ka man kanako karon, anak, sukad karon karong adlaw, today thou shalt be with me in paradise. Karong adlaw, uban ka kanako sa paraiso. Mao nang gingharian sa Dios nga didto siya nagpuyo ang iyang himaya. Ang trono sa Dios sa langit mo ng paraiso, the paradise. It is not here on earth. Ang paraiso wala diri sa kalibutan, kundi dito wala sa langit. Mo nang kinahanglan kita makaabot kita sa langit. Unya ang simbang Katoliko gitukod sa Dios si Kristo nga nagpakatao ang bagong Adan aron kita masakop sa mga anak sa Dios, masakop sa gingharian sa Dios, dili sa gingharian sa kaaway, sa gingharian sa yawa, aron kita makaambit sa kinaiya sa bag-o natong amahan ang bagong Adan nga mao si Kristo ug makaambit usab sa kinaiya sa bag-o natong inahan bagong Eva nga mao si Santa Maria. Kay kita mamatay mangyud taning kalibutan na kay kaliwat lagi ta sa karang Adan, kaliwat ta sa karang Eva, makasasala tang tanan, bisan sa tupapa, bisan pari, bisan obispo, mga madre, kitang tanan makasasala ta. Sa usahan na ito palingkamot, that is a truth and a fact of life. That's why we are called by Jesus Christ not to condemn each other. Ingon si Kristo, ayaw ka mo paghukom na bisan kinsa. Mateo 7:1 ngadto 7. Kay samang paghukom, paghukman usab kamo. Ngano man, ngano maghukom ka sa isig ka tawo nga ikaw pud hukmanan pud kang dako. Kitang tanan hukmanan kay way usa nato diri nga dili makasasala. Si Kristo ra ang di makasala ug ang atong inahan nga si Santa Maria. Mao na kasimple ang plano sa Dios, ang gingharian niya didto sa langit giandam. Unya didto ang unang Adan ug ang si Eva nga bag-o, kay aron didto kita maliwat sa bagong Adan ug bagong Eva. Kay dinhi kalibutan na kaliwat na sa karang Adan ug Eva, makasasala na gid kita hantod sa kamatayon gikan sa pagkatao. Salmo 51:5, Isaiah 48:8 ug daghan pang teksto dinhi sa Biblia, sa balaang kasulatan. Karon tungod sa gugma sa Dios giluwas niyang tao. Manang miingon siya sa Jeremias Kapitulo 31 versikulo 3, maugid kini ang motibo sa Dios
nganong kita gipadala niya og manluluwas og Mesiyas. Jeremiah chapter 31, gibasa nako bersikulo 22 kaniyan, gibuhat sa Dios nga bagong Eva og bagong lalaki. Sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 3 sa taas, nagingon ng Dios, magpakita ko kanila gikan sa layo, o gihigugma ko kamo kanunay. Busa gipadayon ko pagpaila kaninyo ang gugma kong walay paglubad. I have loved you with an everlasting love, and I will show myself to you that I have loved you with an everlasting love. Jeremiah 31:3. Mo nang ang Dios maluoy magits tao. Una nakadako ang kaluoy sister. Amguhan ninyo mga igsoon ko diri sa San Agustin, barangay San Agustin, Limasawa Island. Ingon ana kadako ang gugma sa Dios nga bisan kitang tanan makasasala, pero gipakataho lang gyapon ta sa Dios. Kung kamo sister, ingnon mo nga, kung magminyo mo sa imong bana sister, tagnaon mo, ang inyong anak mahimog kriminal, mo patay 50 ka tao. Ang imong anak babae, ma-prostitute. Musugot ka kang manangalak ka sa imong anak, kung nahibalo ka makasasala ng mulak, wag ibuha nga tao nga musugot. Ningon na lang ko, kung mauna Ginoo, di na lang ko magminyo, bahalag ulit tao ko hantod kamatay kasi mga anak kung anak na makasasala. Ingon na lang tao. Pero ang Diyos tungkol sa kayo, bisan pag dunay drug lord, dunay mga mamumuno, dunay mga tulisan, mga sugarol, mga katolikong madautan, gipakatao kitang tanan kay gugugma sa kita sa Diyos, sa gugma nga way paglubad. Jeremias 31:3. Og way pagkamao nga mo mahal ka nato sama sa pagmahal sa Diyos ka nato. There is no creature here on earth who can love us like the love of God our Creator. His love is omnipotent. It is everlasting love and omnipotent love. Gamahanan nga gugma og way patapos, way pagkapupos, bisan sa taliwalas kamaturan, nga kita misukol sa Dios ug bitalikod ug wa mo dawat sa gugma. Jeremias kapitulo 31, bersikulo 3. Manangangay kita mudaig sa Dios ug mosimba kaniya, nini kamatuoran nga bisan day kita makasasala nga anak sa atong ginikanan, na tawo na kita karon na niya kamo sa kong atubangan. Puro tatanan nga tao na existido na tanin kalibutan na. Unda kitang tanan sa kamatuoran makasasala, pero nganong tugutan man ta sa Dios nga mataw ta nga makasasala. Tungod kay duna say plano nga mahimo gyapon kitang maluwas ug mabalaan ug makaliwat sa bagong adan nga mas Kristo nga iyang anak ug makaliwat ni Eva ni Santa Maria nga bagong Eva. Efeso kapitulo 1 bersikulo 3 ngadto 11. Ingon ni San Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 11, magpasalamat kita sa Dios sa gamahan sa atong Ginoong Kristo nga nagapanalangin kanato sa tanan gayud espiritualong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhatang kalibutan, gipili na kitang tanan sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa atubangan tungod sa gugma. O bisan makasasala ka sister, gipili gyapon ta sa Dios, gitugutan tang mataw ta kabalo ang Dios nga kini si Tampulano maanak ni mao ni si Hitler, mupatay ni sa daghang mga Hudiyo, pila ka milyon. Pila ka milyon na patay ni Hitler? 6 million Jews. Laliman kag tao nga mopatay 6 milyones ka tao. O gamay ra lang killer diri sa Pilipinas, number 1 wanted. Gamay ra na. Kulba kayo, pero nganong gipanganak man sa Dios, okay ra. Kay ang Dios sa iyang plano tungod sa gugma, kitang tanan kita sa pinakadako nga makasasala, gihatagan nagkahigayon ng oportunidad nga mabalaan ug mawalay sala bisan unsa kadako sa imong sala. Pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo nga iyang anak ang bagong adan. Efeso kapitulo 1 bersikulo 3 kadto sa 5. Daan ang gibutan sa Dios kasagupon niya kita nga mga anak pinagi ni Kristo sa wala pa gani kita matao. So nag-andam na ang Diyos na matao ni si Alvin, 1969 pa ni. Pero 1950 pa lang, nag-andam na ang Diyos na matao ni si Alvin, nga mahimo ni Katoliko, mabunyagan ni. Sagupon ko ni nga anak, musod ka mo. Yung nanata ka swerte. Amguhan ni sister nga ang Diyos, maluluyon ka ayo. No, bisan makasasala, tagi-anak ta niya. Kay sagupon kita niya pinaagi sa anak na si Kristo. Dahil ko na to ang Diyos tungod sa ilabihang pagtagad ka na to. Panasaging higugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ug dugo ni Kristo. Sa ato pa napasaylo na katong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Diyos ug sa iyang kaluoy. Nga sa walay sukod gihatag niya kanato sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Gipadayag sa Diyos kanato ang pinagong laraw nga iyang gibutan nga tumanon pinagi ni Kristo. Ang laraw sa Diyos nga tumanon niya inigabot na sa ustong panahon. Mong paghiusa sa tanang binuhat niya sa langit ug sa yuta ubos sa pagmando ni Kristo. Tanawa. Husaon ta kang Kristo
sa Dios nga nagpakatao sa itong manunubos manluluwas, ubos na sa pagbando kitang tanan, nga ng panahon na mabalaan na kita, ug mawalay sala, maluwas ug matubos ikan sa itong sala, pinagi sa unsa, sa kamatayon ni Kristo, ang bagong adan, ang atong amahan, atong magbubuhat na nagpakatao, Diyos na nagpakatao, pinagi sa iyang dugo, sa iyang pagkatao mismo, His own person, will save and redeem us from all of our infirmities and all of our sins. Ephesians chapter 1 verse 3 to 11. Now, karon sa may paagi sa Dios, nanay bagong Adan o bagong Eva, makaliwat kita, no? Ug unsang paagi nga makaliwat kita, mao kining gisalikway ng karangtugon, kay balaod nga gihatag na kang Moises, wala tumana sa Israel. Unya giingon sa Ginoo, nganong gisulayan man sa Ginoo ang Israel nga gihatag og balaod, wa papadalig manluluwas ka si Kristo. Kay miingon mo ng Israel nga mabuhat na mo Ginoo, hatagi lang magbalaod, di lang kinahanglan manluluwas. Hatagi mi sa mong balaod, kay mosunod mi sa mong balaod, makauban gyapon mi kanimo, makatuman mi sa imong sugo. Nya nihatag ang Ginoo chance sa Israel, nihatag sa balaod dapo ka balaod ni Moises sa unang kasabutan. Gisalikway man gyapon sa Israel, kay ang tao lagi makasalanon og kiniya. We have a sinful nature. We are all sinners. That's why you will always break the covenant of the commandments of God. The 10 commandments, dunay walay gyud tao nga usa nga nakatuman ini. Mao nang kay wa may nakatuman, nagsaad ang Dios pinagi sa iyang manalagna nga si Jeremias. Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 ngadto 34 nga maghimo ang Dios og bag-ong kasabutan. He will make a New Testament not like the Old Testament of the 10 commandments and the law of Moses. Mao nang wala nay karang tugon nga mga balaod sundo nato karon. Manasayop lang sa Badista, mga saksi ni Jehova, nga sige silag sunod, anang mga ipapahulay, makalanon gidili, mga napulo kasugo ni Moises, mali na siya, kay bagong tugon, bago na ang kasabutan sa Diyos, dili na magtuman ka sa sugo sa Diyos, malangit ka, kung dili mo dawat ka sa pagluwas sa Diyos, mo ka na mando sa Diyos, aron ikaw malangit, mahiusa ikaw, ug maambitan sa kinaiya sa Diyos mismo. Kung basahon sa Jeremias kapitulo 31, bersikulo 31 ngadto 34, nagingon ang Dios pinagi ka manalagna Jeremias. Nagingon ang Ginoo, taliabot ng panahon nga maghimo og bag-ong kasabutan ubad sa katawan sa Israel ug sa Huda. Dili na kini sama sa kasabutan naghimo kuban sa katigulangan nila. Sadang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Kay wala nila tumana ang maong kasabutan bisan ug ako ang ilang Ginoo, may nagsulti niini. Inigabot na itong panahon na maukin ang kasabutan ng himuon ko ban sa katawan sa Israel. Ibutang ko na akong sugo sa ilang kaisipan, o isulat ko na silang kasing-kasing, o mahimo ako ng ilang Diyos, o sila akong katawan. Ako ang Ginoo nagsulti nini. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang tagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo, kay silang tanan makaila naman kanako, gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila, ug pasayloon kong ilang mga sala, ug dili ko hinumduman ang ilang makasaypanan. Ako ang Ginoong Dios may nagsulti nini. Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 ngadto 34. Unsa katumanan ana? Ang katumanan ana nga magbaghimo ang Ginoo bag-ong kasabutan, mao katong adlaw sa pagpasakit sa tong Ginoo. Holy Thursday night, the Last Supper, Christ inaugurated the New Testament in His own blood, in fulfillment of the prophecy of the prophet Jeremiah, as I have read earlier in Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34, Christ said on the Last Supper, sa katapusang panihapon, Mateo 26, 26, 28, nanay sa tanang Ebanghelyo, Marcos 14, 24, 26, Lucas 22, 19, 20, Juan 6, 53, 58, Unang Korinto 10, 16, Unang Korinto 11, 23, 29, ug daghan pang tekstos Biblia. Muna yung Katoliko, sentro gyud sa misa, sentro gyud sa Eucharistia, sentro gyud sa gibuhat ni Padre karon nga nagmisa ta diha sa tong simbahan, kay mauni ang bagong tugon nga kasabutan sa Ginoo. O kitang Katoliko sakop ta sa katawan sa bagong tugon, kay kita ra nagbuhat dining santos nga misa. Diin nag-ingon si Kristo. Samtang nangaon sila may kuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini gihatag sa mga tinunan. Dawatan ninyo kini ug kana, mingon siya, kini ang akong lawas. Dili na ka maluwas pilagi pag tumanog na pulo ka sugo, kay mahagbong gyud ka sa pulo ka sugo. Kay nga naman, makasala man gyud ta. Mingon ng Dios, ayaw pangawat, makapangawat ka gyud. Ngayon Ginoo, ayaw padapaw, manguyab ka gyud bisan do na kay asawa. Mao nang diri na lang ang Ginoo, gisultat na lang si Ginoo. Siya may niani para pagkanon ka sa lawas ug dugo, makaambit ka sa kinaya nga magbuhat kag matarong dili dautan.
Gisultkat sa Ginoo nga nakamaluluyon. Pero kita na pong Katoliko ang gisultkatan sa Ginoo. Kanang ubang reliyon nga di Katoliko, walay misa, walay Eucharistia, mo na dakong problema nila kay unsaon nila karon. Napuro raman sila napulo ka sugo. Labi na lang sa Badista. Di ba? Kita nagsalig bata sa itong pagtuman sa napulo ka sugo? Yes, gipasiug na sa simbang Katolikong napulo ka sugo. Pero wag na magsalig sa itong kagwaling gahom og kusog nga makatuman ta hingpit sa sugo. Kayo sa kanato makatuman sa hingpit sa napulo ka sugo. Pero si Kristo ningon nga simple kay nga sugo, dawatan ninyo kini ang akong lawas. Ug kana kini, unya gikuha niyang kopa. Nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila og ningon, imna ninyo kining tanan. Ug sa mingon, kini mao akong dugo nga naglig-on sa bagong kasabutan. Ang akong dugo nga giwala alang sa daghan, alang sa tanan sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Mao sa na mabasa sa Lucas 22:19-20, Marcos 14:24-26, Juan 6:57-58, Unang Korinto 10:15-16, Unang Korinto 11:23-29. Basta mahitungod sa bisa, sa Biblia, letra por letra, ipakaon sa Ginoo ang iyang lawas ug dugo, lakip usab kana ang iyang espiritu, iyang kalagog, ang iyang pagka-Dios, kay maura na ang remedyo sa Dios sa tao nga ang unod makasalanon, para kita mahimo kitang espirituhanon nga mahingpit kita, makabuhat kita sa katarong sa Dios. Kinahanglan gyud ang Dios mismo ang iyang persona, lawas, dugo, kalag ug pagka-Dios, masud gyud sa tong baba, masud gyud sa tong ginawaan, masud sa tong lawas, kay atong kalag na sa tong lawas, ibutang ko kanila sa sulod kanila ang akong mga sugo. Ang maghatag sa sugo si Kristo, Dios nga nagpakatao. Imo gyud tunlon, brad, sister, masud gyud sa nimo kay aron makabuhat ka sa mando sa Dios, kay naa naman si Kristo kanimo. Literal gyud na pag ingon ni Kristo. Tutu istimoy, ingon siya sa Griego. This is my body. Kining pan mao ako. Kining ako mao kining pan. Ako kini mao ako. Tutu istimoy. Di gyud na pwede mahubad na og figurative. Dili na pwede hulad pamulong lang ang yung mga protestante. Simbolo ra man ang pag-ingon ni Kristo. Mao kini akong lawas. Kung simbolo na, di na kaluwas og papasahilog sala. Gilag po sa yawa ng mga dili Katoliko. Ilan naman kag simbolo? Ingon si Kristo, mao kini akong lawas, mao kini akong dugo. Pag mao gani, mao gyud na. Dili kay ditong totoo. Ang yawa ilaron ka. Mingon si Kristo, mao kini akong lawas. Simbolo ra na sayop ang Katoliko. Simbolo ra na. Kung malunod ang barko, o sa may makaluwas mo, itsan kag salbabida nga tinuod, o itsan kag simbolo sa salbabida. Oh, muna. Muna igsoon ko mga dili Katoliko diri sa palibot. Pag mata na mo, balik mo simbang Katoliko. Ayaw mo pagtanaw nga dunay makasasala, kay giingnan tanan mo. Nga kitang tanan bisan kamong di Katoliko, kitang tanan makasasala. Ang diferensya lang sa Katoliko ug dili Katoliko, kay sa Katoliko dunay remedyo. Mao kining lawas ug dugo ni Kristo. Nga wa ninyo sa inyong simbahan. Sige, kinsa man diyan, mga Baptist, Iglesia ni Cristo, halapangan niyo mo diri sa gym, ipresentar, Brad Alvin, doon na po milawas si Kristo, doon na po may dugo ni Kristo, nga makapasaylo sa mong sala. Namuingon mo katong ula ni Kristo sa Kalbaryo? Yes, that is objective redemption, katong yung giula dito. Pero kung sa Santos na Misa, kung ibasa karon, mao tong dugo niya nga gikonsagra niya ang bino, gikonsagra niya pa niyang lawas. Kay para makaula to, ang yang dugo giula sa cross dito sa Kalbaryo, maaplikar din sa lawas ug kalag. Kay asa may nakasala ang tao man, di para maaplikar ang dugo, ihugas sa dito sa tao nga makasasala, literal na sa sud sa tao nga nakabuhat og sala. Dili na mahimo makalusot ng inyong argumento nga gigamhan mo si awa. Inspirado sa yawa ng argumento na sayop ng misa sa Katoliko, di ni tinuod, mao ni labing tinuod, ug maura ni gani ning remedyo ug wa nagilain sa Biblia aron kita maluwas. Wala ka mga di Katoliko naminaw mo sa kung wa mo'y remedyo ani nga maluwas mo. Naga paghunahuna mo kay ningon ko ganina, Salus animarum suprema lex. Pagsugod nako, pasabot, wa kitay laing katungdanan, Protestante kag Katoliko, Muslim ka, Budista, wa kay Ginoo, wa kitay laing labi pang dako ug taas ka katungdanan, kundi lang pagluwas sa utong kawalingong kalag. Na kung di mo gusto maluwas yung kalag, hala sige, pabilin mo lang yung reliyon nga tinukod og tao, wa gid Dios ang tukod ana. Mateo 26:26-28. Kita sakop na sa bag-ong kasabutan. We are the New Testament, the New Covenant people of God, katawan sa Dios. Tungod sa sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo, nga naaplikar ka na ito pinaga sa sakramento, sa misa, sa Santos Eucharistia, sa dangmingon si Kristo, kanan ninyo kining pan, kay mao kini akong lawas. Imdal ninyo kining akong
kining bindo kay mao kini akong dugo. Mao kanang nasa ebanghelyo. Kung dinhi ta sa Juan, mas tinaw ko din sa Juan ang giasoy ni Kristo mismo katong Ginoo atong paminawon. Literal gini, letra po letra gini, ug di gini mahubad og hulad pamulong. Paminawon nato si Kristo nga atong Ginoo nga atong manluluwas ug manunubos. John chapter 6 verse 53 to 58. Og si Jesus mingon kanila, nang kahaling kinig mainit nga paglalisay sa mga Hudyo. Unsaon man ining tawhana kini si Jesus? Paghatag kanato sa lawas atong arong kanatong kanon. Nangutana sila, talawa. Manang pilosopo mga Hudyo, ha? Ikaw ang imong lawas, imong ihatag kanamo. Juan 6:51. Ingon man si Jesus, ang akong unod, ako ang paan nga nanaog gikan sa langit. Ang akong unod may kinabuhi sa tibok kalibutan. Ningon mo Hudyo, unsa? Nabuang ka Jesus? Ikaw mismo ang imong lawas, imo ipakaon namo. Binuang mo lang imo kay para mabuhi mi. Talikod sila, lakaw sila mga Hudyo. Sa maingon ni Jesus, din ba si Jesus, ay pamalik mo mga Hudyo kay hulat pamulong na to. Mutuo lang masama kong pagtulunan, di tayo nakalawat. Mutuo na sa pagtulunan na maluwas na mo. Walang yung na si Jesus. Ingon ni Jesus, kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili kamo mainom sa dugo, dili gayud kamo makabaton o kinabuhing dayon. Laliman ka ng pagkaistorya, ha? Yeah, sige, di ta mga lawat, di ta mukaon sa unod, di ta mo inom sa dugo. Watay kinabuhing dayon. Wala sa totoo ang ingon lang, madili katoliko, wa may remedyo da, kaya wa man milawas sa dugo ni Kristo, nga literal. Di mo makaliwat sa bagong Adan. Tanaw ha? Literal kang tanan na kaliwat, unod og dugo ni Adan ug Eva nga makasasala, literal na. Nakaliwat yun ta. Ngayon saan masan nga makaliwat sa bagong Adan nga mo si Kristo, sa bagong Eva nga si Mama Mary, kung di sa tama, kakaon ko sa lawas ug dugo. Kaklaro ana, ini ato pag inang lubag-lubagon. Mo filosofiya pag ita, mamilosopo pag ita. Para ang dugo, lawas ug kaliwat ni Kristo ni Mama Mary bago nga danog iba. Mukaon gyud ta kay di man pwede makigilawas si Mama Mary kang Kristo kay balaan man di man sila makasasala para matawo ta. Dili. Pakaunon ta silang lawas ug dugo, matukog ingon ninyo ganina sister brother. Shortcut ni sa Dios, sa lungkat nagibuhat sa salas tao. Gilabad-labad na itong ulo sa Diyos. Nagisayon na sa Diyos pagtubos na ito. Nagahi lang yung pagkagulo. Ngasayon na lang kaluwasan. O sa kaluwasan, mukaon sa unod sa anak sa tao ni Kristo. Muinom sa dugo, doon na natin kinabuhing dayon. We will have eternal life. Kaya mukaon sa kong unod, og mainom sa kong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Og manhawon ko sa katapusang adlaw. Kaya akong unod mong matuod nga kalanon, ug akong dugo mong matuod nga limnon. Ang mukaon sa kong unod, ug mainom sa kong dugo, ako magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Kaya ang buhing amahan may nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi isab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busak kini mong pangagikan sa langit, dili kini sama sa pangagikan sa mga katigulangan, ug una nang amatay gyapon sila. Kay mukaon nining mong pan mabuhi sa dayon. Juan kapitulo 6 bersikulo 53. Ngadto 58. By simple eating the flesh, drinking the blood of God, of Jesus, God made man, we are partake of the divine nature. Makaambit kita sa Diyos nung kinaiya. Dili ni karon, basta sige lang tagkalawat, badalbin sige kalawat, makasala mo lagi gapon ako. Dili man diri karon ang kinabingdayon sa sunod inig kamatay nimo, basta sige lang tagkalawat karon. Kay kanang kalawat nimo mutabang na nimo ang Dios sa mong kinabuhi, magpugong sa sala. Hankod sa tumoy. Pag abot mo sa tumoy sa ending, mamatay ka na, magpinal ka na. Kada Domingo wa kay sipyat, maghinulsol ka sa musala, sigurado ka kinabuhing dayon, diretso ka sa langit. Pamatuod na San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Agustin, San Francisco de Assis, San Bernardo, San Antonio de Padua, San Lorenzo Ruiz, kinsa pa, Chupilo Kamumot. Puro na nangalawat kada Domingo, nangamatay sila. Wala sila mahingpit ng kalibutan na. Wala nang simbang Katoliko. Si Pedro Calungsod sa buhi pa, perfecto na nga tao, dili na makasala. Wala gingon na. Gingon sa simbang Katoliko, makasasala gyapon mga santos. Gani mga santos may mga tao nga nabalaan sila, kay sila nag-amgo matag-adlaw sila kinabuhi, nga sila labi pang makasasala ka sa talang tao. Dili sila hambugero. O si Pablo, talawa si Pablo. Ngayon San Pablo apostol. Santos naman si Pablo kay si apostol na. Pero niyo si Pablo ba? Nga ako karon kay na Kristiyano nako, di nako Hudiyo. Perfect nako sa kong kinabuhi, di nako kasala. Wa may ngunana si Pablo. Unang Timoteo kapitulo 1
mo lang kitang Katoliko magpaubos kita mo angkon kita makasasala ta. Sa pag-angkon sa to pagka makasasala, mahadlok na ta manaway sa uban kay parihara ta tanan. Si Pablo nga Santos gani nag-ingon siya, unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 15. Tinuod ang giingon ug angay dawaton ug tuhuan sa ingpit alang sa tanan. Ngayon ni si Kristo Hesus sa kalibutan ang aron pagluwas sa makasasala. Ug ako ang labing dautan kanila. Ulang Timoteo 1:15. O Pablo gani nga buutan na Santos pa apostol pa, labing dako kulo sa makasasala, labing dautan, labi pa ka sister, labi pa ko. Ay pag-ingon nga matarong ka, kay nakaamgo si Pablo ana, nanghukom ba si Pablo sa uban? Kamu amguhon sa daninyo karon maundan na paghukom sa uban kay usa na kapag lansi sa yawa nga manghukom ka sa uban mo kakagsikin sa ning kalibutana kitang tanan level ta parihat ta makasasala para mahingpit ta malingkamot ta pagtumas sa napulo ka sugo di ta katuman sa napulo ka sugo kung di ta kakaon sa lawas ug dugo ni Kristo giyan pagka Dios kinahanglan mo kalawat usa ta sa santos nga misa sa Eucharistia kay makakakaon ta niya si Kristo mosuod sa tong kinabuhi mutabang sa pinagising grasya mismo siya sa persona sa pagka Dios mulihok sa tong lawas ug kalag makabuhat ta sa napulo ka sugo kung mapakyas man ta makasala gyapon ta mubalik tagbarog tungod sa grasya sa Dios hantod sa kamatayon nangalawat ta nanimba ta ang resulta kinabuhing dayon ug pagkabanhaw nga walay katapusan Juan 6:53-58 nakaron na sayo mo na kamatuoran karong Domingo di gapon mo manimba di gyud mo gusto mabanhaw hala bahala mo wala ko'y labot ninyo pagkahuman ako diri gwali kay human ako ni sulti bitaw mga tawa mo ni karong Domingo di mo manimba didto inyo na sala wala ko'y labot ninyo. May mga matay man ko, ako mamatay ko, kamusan mamatay, mag-abot na dito. Makita ko, nana taga San Agustin. Giinglan taba mo sister ha, manimba mo katong Domingo. O karon uban mi diri San Lorenzo West, Pedro Kalungsod, kasi sige kong kalawat. Kamo, gayag-ayaga lang mo sige no, wa mo manimba katong Domingo, asar man mo ron. Ginoo, maluoy ka lang, bisiri purgatorio lang ni. Ngayon ang Ginoo, wala ka mo kalawat sa kung lawas ug dugo ang mo kalawat. Gawas kung di ka mo kalawat sa kung unod ug mainom sa kung dugo. Wala kay kinabuhing dayon da kanimo di ka malangit. Ang Ginoo lagi mo nalad si Brother Alvin. Nang wata mo hadlo ka. Giwarningan ta mo samtang buhi pa karon mo nang karon. Swerte kay mo diri sa Agustin nga gianmi ta mo. Gipangunayan bitaw mo gani nga kadaghan dito dato nga mga syudad. Tanawan ninyo ang kaluoy sa Dios ninyo, gipaanhi ko diri ninyo kay para mahibalo mo nga unsang paagi sa kaluwasan sa Katoliko sa yonda. Wa man na sa di Katoliko. Napa sa di Katoliko misa o Eucharistia? Manang gibuhat ti padre kadadlaw magmisa ang paring mga obispo. Kay nga naman kadadlaw, kay para maluwas ta. Pero magsikig misa ang pare nakadungog ba ang mga Katoliko? Ni tatok bas pare nangalawat ba? Wala. Sa tupad di ka gusto magpaluwas, ang yawa may naghari. Ang yawa may nagari, ang yawa mong pugong, ayaw simba dito simbahan. Kaya ron di ka kakalawat sa lawas ng dugo sa Ginoo. Kaya para mapatyon ta ka anytime, diretso ka sa impyerno man ay gusto sa yawa, may tabo. Sister, brother, mauragin ng paagi. Kaya ang pito ka sakramento, sentro da sa Santos nga Misa. Kaya way pagkapare, kung wag institute ni Kristo, ang Eucharistia sa Holy Thursday. No? Katong katapusang panihapon kung wa to niya giingon buhatan ninyo kini sa paghandom kanako wala sa magtukod og kaparian og mga ministro nga mag-alaga diya sa altar kay para kita makaambit sa lawas dugo sa Ginoo yang pagka Dios aron kita malangit kay makaliwat ta sa bagong Adan ug bagong Eva. Muna siya sister sentro gid sa misa si padre dili mo anhi diri magdalag bugas magdalag sardinas manghatag og kwarta kay dili na may hinungdan nga si padre namong pare. Gipahimo sa Diyos, si Kristo, si Padre. Kanagtugali siguro si Padre diliganahan magpari. Pero tugod sa kabubot sa Diyos, kanigahom sa kinabuhi ni Padre Mar, di isa kapugong magpari isa kay sa gisugo sa Diyos. Muna nagpari siya, magbisa gid si Padre. Muna trabaho ni Padre, way lain. Magbisa, magpakalawat, magbunyag, pito ka sakramento, magkasal. Mauna na ang trabaho sa Padre, managilain. Kay puro ng pito ka sakramento kaluwasan sa simbahang Katoliko. Nakita sa iyo ng kaluwasan. Wa man may Ginoo, sundag yun ang napulo ka sugo, palupaluhon tagag di na ni mo sudad na pulo ha. Wa magiingon lang Dios ana sa tong simbahan. Sige pag-ingon lang Pope, oy mga anak, follow the 10 commandments. The 10 commandments will lead you to heaven. No. Ingon lang sa to Papa, adto mo mga anak sa Eucharistia. Ay sa problemahan ng 10 commandments adto sa kalawat sa. Pangumpisal sa isa pagproblema ng 10 commandments.
Kaya every time, makasala ka sa 10 ka sugo, asa makapadulong, kumpisal ka para mapasayong sala. Human sa kumpisal, adto ka dito sa misa mo, kalawat kalawas sa dugo ni Kristo. Mauna ang pag-empower sa Diyos sa pagbuhi, kaya makasasala ta. So, mali pagsolusyon sa Diyos. Yan na, nga maumang ginay solusyon sa Diyos. Mauna yung remedyo sa Diyos sa sala sa tao. Aber ka mo karon ng kabalo na maskulong sa Diyos, dapay mas lindutan nga remedyo na magpakamatay siya para mahimos ang tao, aron maambitan ta sa unod. Kaya kung di siya magpakatao, kung sa may unod, ipakaon niya na to, hangin. Espiritu man ng Diyos, kung saan man sa Diyos na magpaambit tao, ngunang nagpakapan ang Diyos, nagpakaustya siya, kaya para magpakaubos siya, kaya para kita mataas na mahimong sama sa Diyos kaniya. Ngunang ang plano sa Diyos, ngunang ayaw tamaya ang Diyos, bisan maghilom na lang ang Diyos sa ustya. Bisan magtabi ka na sa misa, magkusagra si Padre, dito nagtabi ka sa layo, di ginamulupan ang ustya mo, sagpa sa imunaw. O kung doon na ka na kung sala, membro ka sa Hitachi, himantayin tabiang chismosa, pagkalawat din mo nga, mukalayo na gusto sa imong baba, aron masunog na imong baba, ug imong dila, di yun na alang Ginoo. Kay samtang naapang Ginoo yung presensya sa sakramento, sa mga pari, sa simbahang Katoliko, ang buhat ni Kristo, buhat na sa pagpagluwas, ug dili buhat sa paghukom. Juan Kapitulo 12, versikulo 47 ngadto 48. John chapter 12, verse 47 to 48. Ingon si Kristo, ang mamati sa kong mensahe, ug dili magtuman nini dili ko hukman kay samtang mianhi ako dinhi ni kalibutana dili gid ako magsilot sa kalibutan kundi aron magluwas ug magtubos nini. Sa to pasanabang presensya ni Kristo sa atong sakramento, sa atong simbahan, dili gyud ang Ginoo bisan ostya siya, Dios na siya atong ikalawat, dili magreklamo, dili mo pitik sa imong dalunggan, dili ka kumuto na ang imong daong. O pit ka lang imong itlog kay sige kag pambabae. Ngunana nang Ginoo ka maluluyon. Pero may lagi na siya ba kanyang buhat ka sa misa, maghilom Diyos gyud na siya kanang ostya, ikot sa graspare. Maghilom gyud ang Diyos mapausanon kay para luwason ta. Lalaban ka ng Diyos yung unana, di pa mata mo simba na. Simba ko na to ng Diyos yung unana. Nasabtang napang yung presensya dili sister, dili pa rin mo nga maghuhukom ka sa imong bana, maghuhukom ka sa imong anak, maghuhukom ka bagani sa pari. Kundi kadaot na itong mga Katoliko. Sa yun kay tamo sukol mga lidas itong pari. Nga mo na ministro sa Diyos, wa mo kuyawi, musukol pagpari nga mo na nagdala ni Kristo sa sakramento. Kung biyaan tas pari, biyaan ng pari, kikapoy na ko ni parokya, biyaan ko na ni. Ngayon ako mismo, sige, biyaan ng libas ako patiyog, wala ko ipuli diha. Kaya muna nakatig ang mga tao. Ang samay mahita ko niyo, makuya, ikrino ka lang, bisa dagat pa mag-isda. Ngayon ang yawa, sagdilag biyaan tas pari, bas hatang tamo daghang isda din sa limasawa. Sige, kaon mo, haba mo isda, daghan mo bugas, pero inyong kalag, kuyain. Sige, nakatanan ninyo. Basta giingnan tala mo, mga Katoliko. Ayaw ninyo na buhata. Pag Diyos na mo, pag reliyoso na mo, kaya ang Diyos nagsulti kanino sa balang kasulatan. Samtang anaa pa sa sakramento, samtang doon na pa'y pari na nag-alagad ka na to sa itong parokya, doon na pa kita'y panalangin, doon na pa'y sakramento, doon na pa'y misa, doon na pa'y Eucharistia, doon na pa'y pagpamundag si Padre, pagpakasal sa mga tao, talang pito ka sakramento, kana si Kristo nagpadayon pagpagtubos at pagluwas ka na to. Pero mubiya na, maunay delikado. Asa man ta, kisa may muluwas sa itong kalag. Mutuman ka sa 10 ka sugo, makasasala kang dako. Hinambog man nagpilosopo ng mga Katoliko mayon. Brother Alvin, kabinuutan mo ko. Bisan di ko musimba, Brother Alvin, nag-ampo mo ko sa balay. Kundi abang ako man babae, di masa ko man nabako, wasa ko man manguhan, manugal. Wasa ko magbabae, buutan ko sa kusog asawag mga anak, naram ko sa balay sa uma o sa dagat. Bisan pag yung una hambog na nimo, makasasala kang dako. Kasi Pablo gani makasasala, ikaw pa. Ayaw migilara. Sige tag pangilad sa Diyos ug sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Kitang tanan makasasala. Juan 12:47 na bersikulo 48 mingon si Kristo, aduna unya mo silot kaninyo, nagtong magsalikway kanako ug dili mo dawat sa kong pulong ug akong mensahe. Ang pulong akong gisulti kaninyo karon mauunyang maghukom kaninyo sa katapusang adlaw. Muna ka ng ostya, si Kristo na. Di gina mo tingog, bisag unsang pakadawtan, bisag bubunok pata, bisag mag-abortion pata. Pero kuy daw, pagpatay ka na, katapusang adlaw na nimo, adto na nimo makita si Kristo. Siga-siga ng matas kalagot nimo. O, maghuhukom lang siya dito. Si Kristo sa sunod na kinabuhi, sister, dili na manluluwas, may mabasa sa Biblia, nga manluluwas pa si Kristo, manlulubos dito sa sunod kinabuhi. Siya dito, usarang ang papel, maghuhukom.
maghuhukom. Mula hukman ta talang nga kusog ta mo hukom nga di manutala ta Dios. Adto ta makita dito hukman ta sa Dios. Dili ka kalikay sa mga sala tanan gyud gikan sa gagmay sala makakita ang Dios. Gikan sa mudag kong sala imo sala nga gitaguan. Sakpan ka sa Dios dito sa sunod nga kinabuhi. Sige karon palagay lay ta pahayayan lala. Yaga-yaga di ta manimba. Sa gahala na sa Badalbin. Mahalag makuha na siya maugtas sa dag binasas Biblia di ta mutuan na way Domingo di ta manimba. Oy pakialam na anak. Sige, buhatan na ninyo. Okay mong kuha na ba? Kung sakit na kong tiyan, kung dili mo gusto maluwas yung kalag. Waman. Muna. Di sabta mo mga parinti. Di punta igsoon. Okay rin ako. Oh. Lagi na lang ninyo. Basta basahan ta mo sa Biblia, sister. Kaya nga no, gisugo ka sa Diyos. Kaya kung wala ko magtuman sa kung katungdanan nga magsasangyaw sa Diyos, ako'y mahukman sa Diyos kung di ko naiwalin ninyo karon. Ezekiel 3:17-19. Tao, gihimo ko ikaw magbalantay sa nasod sa Israel. O ikaw ang mapahimangno kanila kung maisulti ko kanimo. Kung maingon gali ako sa taong dautan, mamatay ka. O unya dili mo siya pahimangnuan. Niagniyon sa pagbiya sa dautan ng pagkinabuhi. Aron maluwas siya, ang maong tao mamatay gayud tungod sa pagkadautan. Apan ikaw ang paninglan ko sa kamatayon. Kung may tabo na ako nga magsasangya ko, kamao ko sa pulong sa Diyos sa Biblia, unya din ako nagsangya sa akong maigsoong Katoliko, manang musangya ko, musinggit ko, Isaya 58:1, singgit, kasuko, ipabugdaw ang imong tingog sa masatumpeta, kasabi ang imong Israel ang katawhan sa ilang pagkadautan o pagkamakasasala. Natin sa Biblia. Nanda kong tingog sa Batalbin, isog ko, kung inyo kong pasilon, di okay ra saan, patay ko. Oh. Kung mahadlok mamatay, kaya ako maning katungdalan, gisugo ko sa Diyos. Kaya baon nga, tulo na itong sala, girimidyohan ta sa Diyos sa sala. Sayon kayong remedyo, mga lawat lang ta, di pagid mo manimba. Seryosa, sister, seryosuha ang inyong kinabuhi, brother. Nga manimba yun mo, kay wa yun tayo lain nga kaluwasan. Diha na yun ta sa simbahan, kaya kanang simbahan, mo lang arka ni Noe. Mabot kaning panahon, nga masira ng arka ni Noe, kanang simbahan, magpinal na ta, wa na'y pari atong tawgon, kay tuwa na ta dito sa laod, wa na'y makatabang nato, sirado ng arka ni Noe, malumos kita sa lunok. Ug malumos ta sa sala, wa na kaluwasan itambog ta sa linaw kalayo kasupri. Ug sakiton ta didto adlaw gabi tanan hantod sa kanturan. Bugna 20 Gs. Lalo man kini suluta sister kung di ta maluwas ini di lang tabisan nagpurgatorio. Di ta mapurgatorio na di ta malangit, unya didto ta sa yawa kauban. Bugna 20 Gs kapait ini. Ang yawa nga naglimbong kanila. So doon na yawa maglilimbong. Doon ay gilimbong nga sa yawa mga tao. Gitambog usab ngadto sa linaw kalayo kasupre. Din gitambog ang manalap ug tanang bakakong propeta. Og didto sakiton sila adlaw gabi nga tanan hangtod sa kanturan. Diliman mo ana, unang mudakog tingog si Badalbin kay di ko gusto maimpierno mo. Ako di ko gusto maimpierno kung kalag, man nagbuhat ko lang sa kong katungdanan. O kung mag-ingon din ako makasasala. Pero gisultian ta mo, gipambitan ta mo nga manimba gyud ta kay mao nay remedyo sa tong sala akong sala ug inyo sala. Manang kayo mo pagpilosopo nga, mag-ampo mo sa balay, way dawaton sige nung pag-ampo sa balay, wala din sa Biblia, wala ka basa diri nga, mag-ampo lang ka sa balay, di ka mo kalawat, nga pasayloon ka sa Diyos, pasubloon ka sa langit, wala sa Biblia. Bitin sa men yung may laki na mga Katoliko diha, sige, basahan ko na sa Biblia. Nga, basahan lang ko Biblia, Bladalbin, yung Kristo, mag-ampo lang ko personal, direksyon niya, maluwas ako. Basahan Biblia, wala din na diri sa Biblia. Walang mawala sa Biblia, sister, kaya nakaingon na sa Kristo, pakanon dito sa inglawas, painon kita sing dugo, pakalawaton kita, na mayon sa mo direktugad ka, di na ka mo kalawat, maluwas ka, di magsubaki na si Kristo. Munang sigurado ko sister, 100% sa kong challenge, di mo katubag, wala sa Biblia, mo direkta ka paampo, maluwas ka, wala. Mo kalawat yun ka. Kaya brad, bilong mag-ampo malaytas ginuamahan mo. Oh, ihukot lang yung pag-ampo sa matag-adlaw, ngadto sa misa sa Ecclesia kada Domingo, para dalawato na yung pag-ampo. Magsige mo gampo hatag ginuhat lagi og taas kinambu kabuhi ginawa nga akong anak nga maka-abroad may trabaho. Sige mo gampo kada semana kada adlaw na wa mo simba-simba. Dili na yung sa Ginoo ini pagampo. Di mo hatag. Sige Ginoo mo hatag ninyo. Way mo hatag Ginoo ninyo. Di mo kalawat. Mo hatag ang Ginoo yung sugo nga pakalawat mo dinhi tumanon. Tumanon sa nato yung sugo nga mga lawat una sa mo hatag sa ato. Ni gano, kita'y mga yun, kita'y magbuot nga tagan ta. Nagditatagan sa Ginoo, mga sukot ta sa Ginoo, musamot na gahi, katigad, di na hinota mo, musimba. Oh, kinsa man lang sala, sa Diyos o sa tao.
sa tao na. Mga naigsuon ko mga Katoliko, kamo magya kong tuyo diri, dili man yung mga dili Katoliko, kay wako'y pakialaman ng mga dili Katoliko, di sila mga luwas, bahala sila. Wa man sila misa. Kana padayon mo di mga di Katoliko, di ka mo pugson. Diha lang mo diya sa inyong simbahan. Basta mo ning gingon sa Biblia, ako ning gibasa diri ang Biblia, nga mao gining paagi sa Dios pagluwas sa tao. Kanang 7 ka sakramento, sister, 7 na ka nagkalain-lain, nagkalain-laing porma. Sa bunyag, tubig. Sa kumpirma, dihugan ka glana sa obispo. O sa kalawat, pan ug bino, lawas ug dugo. Lain-laing porma, no? Ang 7. Pero usara na kasubstansya. That is only one nga tinago nga mao na si Kristo. Ang buhat sa pare sakramento, si Kristo gid may nagbuhat ana, si Padre instrumento ra. Pananglitan katong bunyag, Mateo 3:16-17. Pag bunyag ni Kristo, ingon sa kang Juan, bunyagi ko. Bagulbol si Juan, Ginoo. Mas labaw ka na ako, unta na imo bunyagan. Di ko mo bunyag nimo. Yung si Jesus, ayaw. Bunyagi ko Juan, kay himuon kag instrumento sa Ginoo nga ipadayag sa tao kung unsa ang paagi sa tao sa Dios nga ang tao mahimo niyang anak. Matong nisugot si Juan, ibunyaga na si Jesus, nahimo sa instrumento kahinti pagbunyag kang Jesus, bisan kung ta gusto ni Juan. Unya sa minute mo pagbunyag na kang Jesus, niabri ang langit, bikon sa ng Espiritu Santo sama sa dagway sa lampati. Unya ang tingog si Dios man mitingog, kini mo kang anak na kong pinangga, nga nalipay kayo kung pag-ayo kaniya. Matthew 3:16-17. So kana ding bunyag ni Jesus, bunyag po nato kay pareha sa bunyag ni Jesus, mura lang bunyag gisugo na sa Mateo 28:19. Padlakaw kamusta na kalasuran, bunyagi sila, himo sila tinunan, bunyagi sila sa ngalan Samahan sa Espiritu Santo. Maura lang bunyaga ni Jesus, kinsa nagbunyag niya ang Santissima Trinidad, ang Dios nga nagluwas kanato, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Dili kay ang pari, instrumento siya kay ang gahom sa pagbunyag o pagkahimong anak sa Dios. Gilabiton lang ang pari. Kay diway gawon si Padre Mar nga makahimo na tong anak sa Dios. Si Kristo nga naa si Padre Mar nga nahimo sang pari, si Kristo nga pari, may nagbunyag nimo sa pagbunyag ni Padre Mar sa masuso ka pa. Kay ron ikaw mahimong anak sa Dios, buhat na sa Dios, di na mabuhat sa tao. Manang bunyag sa Katoliko, tinuod nga bunyag. Kay ngano, dunay pari nga ahinte og ministro sa Ginoo pagbunyag. Ay nagbunyag sa bunyag nga Katoliko, si Kristo ginamunyag. Gihimo lang kasangkapan o ministro ang pari. Pero si Kristo gyud direkta, may namunyag ka nato. Manang bunyag, pagdugang ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, Juan 19:34, may buhagay tubig ug dugo, manang divine mercy nato. Tubig, kanang tubig na sa bunyag. Kanang tubig sa bunyag, ibunyag na to sa masuso pa. Magbalik-balik, naghugas na to sa espirituhalong pagi. Dili na literal nga tubig, kausarang literal nga tubig, sa adlaw sa itong pagbunyag, sa masuso pa kita. Pero magbalik-balik, naghugas sa imong kalag, espirituhalong na nga tubig. Motong tubig, sa bunyag lang nga tubig. Ang dugo nga miaga sa iyang dughang, pagdugang sa iya sa sundalo, miaga sa buhagay ang dugo. Kanang dugo mo ng misa. Nga ocean of mercy open up for the whole world. Mikuyanap ang dakong lawod, dakong dagat sa kaluoy sa Dios. Nga mo ka ng dugo sa Dios, bubuhagay sa tibuok kalibutan. Mao ka ng santos na misa, manang pare sigig misa kay para mo buhagay ang dugo ni Kristo. Nya wa may manginom, wa may mukaon. Yung mga Katoliko, tuwa dito sa Managat, tuwa dito sa Chikacha, tuwa dito sa Paminaw Music, Bijuki, tuwa dito sa TV. Naaman ta sa itong mga kalibutan ng nga buhat. Nang pare, magmisa o sara man nakauras, di man natibok adlaw. Pero ganahan pa kayo ta magbuhat ng mga kalibutan ng kalingawan, tinanang pagtambong sa misa. Nga maunay dugo nga gibuhagay ni Kristo para kita maluwas. Juan 19:34, may buhagay tubig dugo. Tubig sa pagbunyag kanato. Juan 5:6 katusotso. Unya dugo sa bagong kasabutan. Juan 6:53-58. Nanata na sa Biblia. Kanang gibuhat si mga Katoliko. O sige, kinsa daya mga di Katoliko Protestante, supak mo. Ari ta diri sa sud sa basketball court, magdebate ta diri. Pawalihon ta mo 10 minutos, na kusaksaminnon ta mo. Nya ako na po'y mawali, kamo na po'y mangutana. Para makita na itong kamaturan. Di mo yung yaga-yaga niya ang simbang Katoliko. Wala gitukod ni Kristo para lang magbugal-bugal ta. Magtinunto ta. Gitukod ng simbang Katoliko kay para sa atong kaluwasan. Manang seryoso ni butang ang reliyong Katoliko. Para nista ng katawan sa tibuok kalibutan. Nang yawa, magsamok-samok man sa buhat sa Diyos, man magtukod sa reliyon. Magpasakop ta sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Kung sa may benepisyo itong madawat, di ta mabuntog sa yawa o sa kamatayon. Mateo 16:18-19.
Busa sultihan ko ikaw nga ikaw mas Pedro. Ug ibabaw ning bato tukuron ko akong simbahan ug iglesia. Ug bisan gani kamatayon dili gayud makabuntog nini. Mateo 16:8. Nga naman lagi Bible mga Katoliko, sakop man kata sa simbahan gitukod sa Ginoo ang simbahang Katoliko. Nganong kada adlaw mga matay man ta Katoliko, mga sakit man ta. Nga di man ka mabuntog sa kamatayon. Ingon si Pedro nga magipatukuran ni Kristo sa iyang simbahan, Mateo 16:8, ug isaaran nga di mabuntog sa kamatayon. Ang pagkadi mabuntog sa kamatayon, sister, ingon ni Pedro sa buhat 2:24 ngadto 28. Apan sa gibanlaw si Jesus sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon sa kamatayon. Kay si David ningon kami tungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan, kaya na man siya sa akong tuwa aron dili ko matarog. Ug tungod nini masayang akong kasing-kasing ug akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako bisan tuod mamatay, magmalaumon ang akong unod. Kay dili mo biyaan o Ginoo ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Niitugot mga madugta ang kalag sa buutan mong sulugoon. Oh, ang ato ding kalag mamatay talawas ay mamatay. Kaya nung mamatay talawas, kay makasasala man lagi ni. Sala og kamatayon partner na nag-agbay na. Kung gusto ka di mamatay, di pagbuhat og sala, hantod ka mamatay, mamatay gyud ka kay makabuhat og sala. Sala og kamatayon, nagakos na sa imong kalag. Manang mamatay gyud ta, kamaturan na. Pero lawas mamatay, mura na nagsani sister nga maghukas ka. Hebreo 1:11-12, ang Dios mag-aliid sa mga tao, mag-usab sa mga tao sama sa sanina. Atong sanina pag uli niyo sa balay, di maghukas mo, mag-ilis mo pagkatulog para komportable mo. Yung mga sanina na ito tinubuan, nawili pa ba ta? Apoy di naman ganin na ipanghatag. Wala ganin na ito tagda sa aparador. Pila na katuig, higbitin na sa aparador. Ato ba ba nagitagad ng mga sanina ato na natubuan? Nagisaan niyo sa patalang sanina. Wala na ibili para na ito. Mausan nakita kung mamatay ta. Ang atong lawas na nadugta sa minteryo, gisod sa lungon. Nga bati nagnaong, mas bati pa sa itong naong karon. Wala tayo pagtagad ana kung mabanhaw ta. Ang atong kalag na dilibilaan sa Diyos, mo na importante ang kalag sa tao kung napasakop ka simbang Katoliko. Pag di ka sakop sa simbang nga gitukod sa Ginoo, di ka makadawat sa saad ng imong kalag dilibiyaan sa minteryo. Ambot asa ibutang ng mga kalag sa mga di Katoliko. Kaya wala ba sila purgatorio langit? Diyan mo sa minteryo dito maggapuson mo dito, ingon para ba nasaksin hubag sa badista. Ang kalag kulong may pilit sa abog. Hala ka kuyaw. O ganahan mo na halada. Sagupan ninyo yung doktrina sa Sabadista o sa saksi ni Uba. Kalag may pilit sabog. Pag mamatay ka sister, patay ni mo lawas, hindi naman kaliyo. Isang tiktikon ka, di na ka masakitan. Ang imo kulong kalag may pilit sa abog. So adto ra imong kalag sa imong salubnganan, sirad-an to dito ngiud kay ngit biyaan ka sa mga tao. Tuara dito hantud sa paghukom. Mao ba ni doktrina sa Ginoo? Doktrina man na siyawa, di man na sa Ginoo. Galiman mo. Ang doktrina sa Ginoo kung gibasa diri mabuntog sa kamatayon mo ni sa Ginoo. Mateo 18. Kaya nga no ang kalag dilibiyaan sa minteryo. Buhat 2:24-29. Mo na doktrina sa Iglesia Katolika. Doktrina nga gikan sa Ginoo. Ngano ang kalag dilibiyaan sa hadis sa minteryo. Kay nakakaon man nakakalawat man ang Katoliko nga nagbinutan sa lawas ug dugo sa Ginoo. Ang Ginoo kanunay na ang presensya sa Dios nasa imong kalag. Mo nang madugta imong lawas ang imong kalag ubanon sa langit. Mo nang nahitabo ni Pedro kalungsod San Lorenzo Ruiz. Daghan na mga santos nga dili na mayap sa tudlo nga nangamatay sa katuigan nga milabay nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. Kung basahon, sa kadaghan sa Katoliko nga naluwas pinagi sa misa. Basahon ako sa Biblia diri nga ni kakita si Juan nga ni tambong sa misa mi kalawat kang Kristo lawas ug dugo. Tuwa na sa langit karon dili mayhap kadaghan Katoliko nga nangamatay. Oh, bugna kon pinadayag kapitulo 7 bersikulo 9 ngadto 10 tama bersikulo 14. Tapos nini nakita kong dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sa nagkalain-laing nasod, banay katawhan. Ug nagbarog sila sa tubangan sa trono sa ating karnero. Nagbistis sila putig, nagbitbit og mga palwa. Ug naninggit sila sa pag-iyon. Ang atong kaluwasan, nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono o gikan sa ating karnero. Sa 14, kinsa man kini mga tawhala nga nagbistig puti, ug tagadiin man sila ug diin sila gikan. Ug gitubag ko siya, Sir, Ginoo, ikaw yung tao na sayod, apan ako wala. Og mingon siya kanako ang anghel, mao kini sila nakahulahutay sa dakong paglutos. O gilabhan nilang ilang mga bisti, o gipaputi nila kini sa dugo sa lating karnero. Mga Katoliko ni, kay dunay dugo, nga literal nga dugo, nga magpaputi sa imong kalag nga makasasala, o lawas nga makasasala, nga imong gikalawat, lawas og dugo ni Kristo, ang lating karnero. Katoliko ni.
Nakaroon, ay swerte David kay Katoliko din ang dili mayhap malangit po day ko. O malangit ka daw makasiba-simba. Oh. Ayo pag-ingon nga Katoliko kay bagaan Katoliko sa langit, kumpiyansa mo. Maluwas mo day ni Brad kay mga Katoliko man na di mayhap. Daghan naman day Katoliko na langit. Oh, katunang simba. Nagpaputi sa ilang lawas ug kalag, nagpaputi sa dugo sa kardero. Motundang ni sa Eucharistia mo na makapaputi sa imong kalag sister brother. Kung di mo manimba kanong Domingo, di mo milabot diri oy. Mo milabot diri. Adtos itambog sa linong kalayo. Kaya on the other hand, daghan nga maluwas. Ingon ini sa kadaghan sister ang mga apil ko ning Katolikong badlungon nga dili mga lawat, dili manimba. Oh. Sige ang pare ug ang obispo sige gwali. Unya digid pa patuo, di ta manimba. Pila na ka henerasyon sa mga pare nagbalik-balik diri sa tong isla. Unya hantod karon ang gyapon tay simba-simba. Mao ni mahitabo ka nato unsa kadaghan dili ta sakop atong dili maihap nga naluwas. Oh, bugna kon pinadayon kapitulo 20 bersikulo 7 ngadto 9. Tapos sa kalibo ka tuig buhian si Satanas gikan sa bilangguan. Una suruyon ng kanasuran nga manggugugmagog ganung paglimbong kanila. Tigumo niya sila alang sa usa ka gubat ug gidaganon nila sama sa balas sa baybayon. Mikatap sila sa tubok kalibutan o gilibutan nilang kampo sa katawan sa Dios ug ang syudad gigimahal niya apan may kalayo nga gikan sa langit nga milaglag kanila. Unsa lang gidaganon? Ang gidaganon nila sa di maluwas sama sa balas sa baybayon ug mikatap sila sa tubok kalibutan. Apil mo na anak bisag Katoliko mo kuha mo simba-simba. Sugod karong Domingo kaaway mo sa Dios kung di mo mosimba. Kay nahibalo na mas kamaturan. Oh, katawa mo Brad, tinuod din na. Kung di mo mosimba karong Domingo, kauban ka diri sa baga kayo nga bunbon sa baybayon. Kaya himo una namin ka, di ko mosimba sa Dios. Magtuman ako sa kung gusto may tabo kanong Domingo. Di gid ko mo kalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang katong ni kalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, bugna si Tinoybi, daghan to sila tuod, katong daghan na limba. Nagipalabhan nila lang kalag ug lawas sa dugo sa kordero mo ng misa. Og diri po speakers bunbon sa baybayon daghan sa mikatap sa kalibutan, lakip sa to Katoliko ug dili Katoliko nga way kalawat. Wa manimba. Kay ang gubat na sa imong utok, yung ang Ginoo ug anghel nimo, simba taon dong kalawat para maluwas ka. Ilpo nang yawa si Lucifer, ayaw simba kay bahala nag maimpierno ta. Oh, nana ang gira na diri sa atong kalag. Hala pili na mo karon, di pay balo na mo na ang gira. Nga sayo na ta na pagdaog. Dali raw ta na manimba ra matag dumigo sa ka oras. Grabe no. Sa 7 ka adlaw, usa lang ka adlaw. Sa usa ka adlaw dili 24 oras, usa lang. 1 in 24 hours. Ang 23 hours sa Domingo imo. Ang usa ka oras sa Dios di ta gid mahimo. Grabe ka gamana ng yawa sa tong kinabuhi. Ayaw lang yun nabuhata, pwede daw karong Domingo, magyaga-yaga mo ni Brad Alvin, kay human na mo giwalihan sa mga balaang pulong sa Diyos karong adlaw, nakadungog na mo, pag Domingo di mo manimba, mo to kung giun ninyo ganina, bahala mo, di bitaw taparinti. Ano, maday gusto mo, di mo magpaluwas, ang sakit niya kong tiyan. Di ba day ko malangit kung di mo mga lawat? Ako, malangit ko pag mamatay ko, sige mo kong simba na, di ko sa Ginoo. Kamu kung di mo gusto malangit, hala, sige, padayon mo lang pagsimba-simba. Yung mga parinti, biyay das balay, dapat na tibukid pamilya manimba. Dili kay usare sintanting, asawa rapin may gabalik-balik, ang bana, wag yun, magpakita, kibiil, kasalbong naglubong. Namingon, sige lang Brad Alvin, kay kung maluoy ang Ginoo, mamatay ko, bisa nagbabae ko, naglimbong ko sa kong asawa, basit pa dahil mapurgatoryo ko. Gingon diri sa kaalam ni Solomon 11:16, kung masurtihan, matsambahan, mapurgatoryo ka, di ka maimpirno, ang kanang galabiton sa imong lawas, gigamit o pagkasala, mo na silutan sa Ginoo, kalayuhan na dito. Mga imong tinatao, kalayuhan na dito sa purgatoryo. Ug pila ka libo ka tuig, hantod pagbalik sa Ginoo. Dili na lalim, dili mo yun nga, may nalang makatsamba kong purgatoryo. Uy, pait ng purgatoryo. Kaalam mo sa 16, kung sa gigamit nimo sa pagpakasala, ibutan ka sa purgatoryo, kung naghinulsol ka namatay ka sa imong pagkababaero, adto sa purgatoryo, kalayuhan ng imong gigamit sa pambabae. Ang alang imong gigamit sa pagbabae, imong ilong, imong ulo, imong buhok. Siyempre, kanang imong gigamit diha, mao ni kalayuhan sa Ginoo, wala sa Ginoo. Pambabae ng pambabae, mao na. Munang lain mga tinuan, di ta kabig nila.